Bumalik ang eksena sa alaala ng nakaraang araw. Parang isang malabong flashback, lumitaw ang seryosong mukha ni Nazuna sa gitna ng manipis na hamog ng alaala. "My lord." Bahagyang umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Bad vibe ang lugar na to. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Dahan-dahang bumababa ang elevator cage sa loob ng napakalalim at madilim na vertical shaft. Ayon sa narration boxes, ang babala ni Nazuna ay nag-iwan ng mabigat na epekto sa buong expedition. Ang mga salita ni Nazuna ay nagdulot ng kaba sa lahat. Magkakadikit na nakatayo ang grupo sa loob ng cage. Tahimik ang karamihan habang hinihintay ang kanilang pagdating sa ilalim. Maya-maya, isa sa mga kasama ni Lord Light ang nagsalita upang basagin ang katahimikan. "Lord Light, malapit na tayong makarating sa dulo ng butas." Kalmadong tumingin si Lord Light sa madilim na espasyong unti-unting lumalawak sa ibaba. Lumapit ang focus sa kanyang mukha. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang sinusuri ang paligid gamit ang kanyang mga pandama. Hindi ito takot, ngunit malinaw na may kakaiba siyang nararamdaman. Habang nakatanaw sa hindi pa nila natutuklasang level, mahina niyang sinabi. "Naiintindihan ko na kung bakit nakaramdam si Nazuna ng bad vibe sa lugar na ito." Sa wakas, bumungad sa kanila ang tunay na anyo ng susunod na level. Napakalawak ng underground chamber, mas malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman. Mula sa elevator cage, tanaw ang malawak na cavern floor na puno ng naglalakihang itim na istruktura. Ngunit halos lahat ng ito ay wasak. May mga tore at haliging na bali sa gitna, may mga nakahandusay sa lupa, at ang iba naman ay tila marahas na nabunot mula sa kanilang pinagmulan. Sa buong lugar, umalingaw-ngaw ang isang mababang ugong. Ang tunog ay tila nagmumula sa kung saan-saan, nagbibigay ng mabigat at hindi komportableng pakiramdam sa buong kapaligiran. Sa mga sumunod na panel, dahan-daang lumapag ang elevator. Isa-isang bumaba ang grupo sa maalikabok na sahig. Sa gitna ng napakalawak na guho, tila napakaliit ng kanilang grupo kumpara sa mga dambuhalang estrukturang nakapaligid sa kanila. Tahimik na pinagmasdan ni Lord Light ang paligid. Itinaas niya ang tingin habang sinusuri ang mga wasak na gusali, ang malalalim na hukay sa lupa, at ang malalaking tipak ng bato na tila pinutol o winasak ng napakalakas na puwersa. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay niya ang kanyang pagsusuri. Mukhang bahagya siyang tumigil habang pinagmamasdan ang lawak ng pagkasira. May mga bakas ng isang malaking labanan na naganap dito. Ibinaling ni Lord Light ang kanyang pansin kay Mera at agad na nagbigay ng utos. "Mera, pakisurvey ang buong level na ito sa himpapawid at sa lupa," kalmado niyang sabi. "At siguraduhing nakaalerto ang lahat ng iyong parts para sa anumang posibleng kalaban." Agad namang ngumiti si Mera ng kanyang pamilyar na matalim na ngiti. Bahagya siyang yumuko na parang isang tapat na lingkod. "Thank you for your consideration, my lord," sagot niya ng may halong kakaibang kasiyahan. Agad niyang isinagawa ang utos. Sunod-sunod na lumitaw ang kanyang mga scout chimeras at mabilis na kumalat sa himpapawid ng madilim na cavern. May ilan na lumipad pataas sa pagitan ng mga wasak na istruktura, habang ang iba naman ay dumaan sa lupa upang magsiyasat sa mga guho. Habang pinagmamasdan ng grupo ang pag-alis ng mga scouts, isang dwarf ang lumapit kay Lord Light. "Mr. Light." Bahagyang kinakabahan ang kanyang boses. Mas naging malinaw ang kanyang ekspresyon. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa kabila ng panganib ng lugar, hindi niya maitago ang pagiging researcher. Kahit habang wala pa sila, sabi niya habang kinakabahang kinukusot ang mga kamay, "Maaari ba kaming mag-imbestiga sa level na ito?" Punong-puno ng pag-asam ang kanyang tinig. Para sa isang scientist, ang mga wasak na estruktura at bakas ng sinaunang labanan sa paligid nila ay isang napakahalagang pagkakataon na hindi dapat sayangin. Lumingon si Lord Light sa kanya. Tahimik lamang siya habang sinusuri ang kahilingan. Matapos pag-isipan ng kahilingan ng mga dwarf researchers, nagbigay si Lord Light ng kondisyonal na pahintulot. "Hindi ko kayo pwedeng payagang maghiwa-hiwalay," sabi niya habang itinuturo ang direksyon sa unahan. "Pero hanggat mananatili kayo kasama ng grupo, papayagan ko kayong mag-imbestiga." Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isang mahalagang paalala. "And please be careful, of course." Agad namang yumuko ang lead dwarf, halos tumutulo ang pawis sa sobrang tuwa at pasasalamat. "Thank you," masigla niyang sigaw. Habang pinagmamasdan ng grupo, napaisip si Lord Light. Sa dami ng bagay na nasa harapan nila ngayon, hindi ko rin naman sila masisisi kung hindi nila mapigil ang magsaliksik. At higit sa lahat, makikitang nakatayo si Lord Light sa gitna ng napakalalaking monolith-like structures na nakakalat sa buong level. Marami rin akong gustong malaman tungkol sa lugar na ito. Makikita ang grupo mula sa itaas habang dahan-dahan silang sumusulong sa malawak na terrain. Napakaliit nilang tingnan kumpara sa dambuhalang crater na nakaukit sa sahig.
Habang sinusuri ang paligid, pinagdugtong-dugtong ni Lord Light ang mga detalye. Ang sahig ng lugar na ito ay gawa sa parehong matigas na materyal na si Nazuna lang ang nakabasag. At may mga malalaking crater dito na mukhang iniwan ng isang sinaunang labanan. Dahil doon, isang nakakabahalang conclusion ang nabuo sa kanyang isip. Sa madaling salita, may nilalang o puwersang umiral dito na kayang sirain ang materyal na ito nang walang kahirap-hirap. Nagtipon ng mga dwarf researchers sa gilid ng isa sa mga napakalalaking crater, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabigla. Para maukit ng ganito kalinis ang materyal na ito, anong klaseng atak kaya ang gumawa nito? Tanong ng isa habang pinapawisan ng malamig. Magic kaya, maingat na hula ng isa pang researcher. Agad namang umiling ang lead dwarf. Magic, para makapag-iwan ng ganitong kalinis na hiwa sa napakatigas na materyal na ito, sabi niya habang nakatitig sa crater. Parang imposibleng mangyari iyon. Lalong naging masigla ang kanilang diskusyon habang sunod-sunod silang naghahagis ng iba't ibang teorya. Paano kung Phantasma class magic weapon ang ginamit, mungkahi ng isa? O baka naman chemical, sabi ng isa pa. Parang acid na iniluluwa ng isang halimaw? Habang abala ang mga dwarf sa kanilang debate, tahimik lamang na nakatayo si Lord Light sa tabi. Nakapatong ang isang kamay sa kanyang baba habang seryoso niyang pinag-aaralan ang bakas ng pagkawasak sa lupa. Lumuhad si Lord Light sa tabi ng crater. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa makinis na gilid ng naputol na sahig, sinusuri ang texture nito gamit ang sarili niyang pandama. Paano nagawang hiwain ng ganito kalinis ang napakatigas na materyal na ito? Marahang pinadaan ni Lord Light ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng hiwa. Walang bakas ng pagkapunit, walang palatandaan ng pagdurog, walang kahit anong irregularity. Ang pakiramdam nito ay parang may kumuha ng mainit na kutsara at walang kahirap-hirap na isinawsaw ito sa mantikilya. Ganito kalinis, ganito kaperpekto, at iyon ang mas lalong nakakapangilabot. Nakaluhod pa rin si Lord Light sa gilid ng napakalaking crater habang ang tatlong dwarf researchers ay magkakadikit na nakaupo sa malapit, abala sa kanilang may sensinang diskusyon. Patuloy silang nagtuturo sa iba't ibang bahagi ng guho habang nagpapalitan ng mga teorya. Samantala, tahimik na pinag-aaralan ni Lord Light ang makinis na hiwang iniwan sa matigas na sahig. Kahit gamit ang unlimited gotcha cards ko, magiging mahirap gawin ito ng ganito kalinis. Lumapit ang focus sa kanyang mukha habang pinagdurugtong-dugtong niya ang mga posibleng paliwanag. Genesis class weapon. Hindi iyon posible. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Pero kung may gumamit ng sandata na halos kasing lakas nito, isang mythic class weapon, marahil. Maaari kaya nitong makalikha ng ganitong resulta? Bigla, lumaki ang isa niyang mata. May kung anong pumasok sa kanyang senses. May mali, may paparating. Sa isang iglap, nawala ang kanyang kalmadong ekspresyon. Bigla siyang tumayo at pumihit pabalik sa direksyon ng mga researchers. Get down. Malakas na umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong cavern. Kasabay nito, marahas niyang iniunat ang kanyang braso para harangan at protektahan ang mga dwarf. Sa tabi niya, tuluyang natigilan ang lead researcher. Ang dati nitong masiglang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla. Ang kanyang mata ay lumiit sa isang tuldok habang unti-unti niyang napagtatanto na may napakadelikadong bagay na paparating sa kanila. At sa loob lamang ng isang segundo, nagbago ang buong sitwasyon. Biglang may nagmanifest na napakalaking perpektong sphere ng enerhiya sa harap mismo ng grupo. Isang nakakabinging dagandong ang umalingaw-ngaw sa buong cavern habang sumabog ang nakakasilaw na liwanag nito sa lahat ng direksyon. Parang mga matutulis na kidlat ng liwanag ang kumalat mula sa sentro ng orb, agad na nilamon ang paligid. Walang pag-aatubiling sumugod si Lord Light sa harapan ng mga dwarf researchers. Ginamit niya mismo ang kanyang katawan bilang panangga habang itinutulak ang mga ito palayo sa panganib. Sa sobrang gulat, halos hindi makapagsalita ang lead dwarf. Mr. Light, ano? Hindi man niya natapos ang kanyang tanong. Kumilos agad ang vanguard. Kumidlat ang reaksyon ni May. Biglang tumalim ang kanyang tingin habang agad niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan. Isang malakas na bugso ng hangin ang umikot sa kanyang paligid habang mabilis siyang bumuo ng depensa. Agad na nakita ang resulta ng kanyang pagkilos. Isang napakalaking rectangular shield ang bumagsak sa matigas na sahig sa pagitan ng grupo at ng nagliliyab na sphere. Tumama ito ng may mabigat na dagandong, nagsisilbing harang laban sa nakakasilaw na enerhiya. Sa huling sandali, natakpan ng shield ang nakamamatay na liwanag bago pa ito tuluyang umabot sa kanila. Hindi nagtagal ang depensa. Marahas na lumawak ang napakalaking sphere ng enerhiya at sa isang iglap ay nilamon nito ang shield ni May. Parang usok lamang na naglaho ang matibay na depensa. Napatingin ang buong grupo sa eksena ng may matinding pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Lord Light habang pilit niyang inuunawa ang nangyari.
Nawasak ang magic wall ni Mei. Hindi siya makapaniwala. Mabilis niyang nilinggan si Mei, ngunit maging siya ay natigilan din, nakatitig lamang sa lugar kung saan naroon ang kanyang depensa, ilang segundo pa lang ang nakalipas. Bago pa tuluyang maabot ng pagsabog ang grupo, isa pang vanguard ang kumilos. Mabilis na sumugod si Jack at hinaranggan ng landas ng paparating na enerhiya. Iniharap niya ang kanyang mabigat at kristalinong baluti sa pagsabog habang mariing itinapak ang kanyang paa sa lupa. Kasabay nito, agad niyang pinakawalan ang kanyang defensive skill. Iron-blooded barricade. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa gitna ng kaguluhan. Everyone, get behind M. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa mismong sandaling iyon, napasigaw si Nazuna at tinawag si Jack. Agad na kumilos si Nazuna. Sa isang mabilis na talon, nilampasan niya ang kristalinong balikat ni Jack habang pilit nitong hinaharangan ng nakakatakot na pag-atake sa harapan. Mahigpit niyang kinuyam ang hawakan ng kanyang dambuhalang espada, bakas sa mukha ang matinding determinasyon. Don't touch that thing, sigaw niya sa kanyang mga kasama. Mabilis siyang kumaway upang pigilan ng sinumang balak sumugod. Let me handle it. Umiikot ang katawan ni Nazuna sa ere habang mabilis siyang bumabagsak patungo sa sentro ng kaguluhan. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak ang napakalaking espada. Buong lakas niyang ibinuhos ang kanyang puwersa sa isang nakapipinsalang pababang strike. Marahas na nagbanggaan ang kanyang espada at ang misteryosong energy source. Sa isang iglap, sumabog ang nakakasilaw na shockwave sa buong lugar. Nagbitak-bitak ang paligid habang lumilipad ang mga tipak ng debris sa iba't ibang direksyon. Sa ibaba niya, pilit na ipinirmi ni Jack ang kanyang katawan upang saluhin ang matinding pressure na dulot ng banggaan. At sa gitna ng lahat ng iyon, muling ipinakita ni Nazuna kung bakit siya kinikilala bilang pinakamalakas na mandirigma ng Abyss. Ipinakita ng susunod na panel ang kakaibang resulta ng napakalakas na atake ni Nazuna. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong cover ng salubungin ng kanyang espada ang nagliliyab na projectile. Sa halip na sumabog, marahas itong na-deflect. Isang maliwanag na shockwave ang kumalat sa paligid habang ang projectile ay humarurot palayo sa grupo. Biglang bumaba ang tensyon. Matapos makumpleto ang kanyang strike, maayos na lumapag si Nazuna sa matigas na sahig. Kasabay nito, ang natitirang liwanag ng projectile ay tuluyang naglaho sa kailaliman ng lagusan. Parang walang nangyari. Parang bigla na lang itong nawala. Napalitan naman ng pagkalito ang takot ng grupo. Nanlaki ang mga mata ni Lord Light habang nakatitig sa direksyon ng pader. Nawala. Hindi niya inaasahan ang ganoong kabilis sa pagtatapos ng banta. Sa kabilang banda, halos magkandara pa naman ang mga dwarf researchers habang umatras sa sobrang gulat. Ano? Nawala na lang? Sigaw ng isa. Anong nangyari? Saan napunta ang projectile na iyon? Palingga-lingga silang lahat sa madilim na cavern, pilit inuunawa ang misteryosong pag-atake na muntik nang tumama sa kanila. At habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa paligid, mas lalong lumalim ang misteryo ng lugar na ito. Isang matinding close-up ang tumuon sa mukha ni Lord Light. Biglang naningkit ang kanyang mga mata. Parang may malamig na pakiramdam na dumaan sa kanyang buong katawan habang sabay-sabay na nagbabala ang kanyang mga pandama. May mali, at napakalapit nito. Biglang natigilan ng buong frontline. Sina Lord Light, Nazuna, Jack, Mei, at ang iba pa ay napako sa kanilang kinatatayuan, nakatitig lamang sa isang direksyon. Walang nagsalita, walang gumalaw. Sa isip ni Lord Light, mabilis na tumakbo ang mga posibilidad. Nalampasan nito ang senses namin ni Nazuna at Mei. At nakalapit ng ganito, hindi ako makapaniwala. Samantala, walang kaalam-alam ang mga dwarf researchers sa tunay na panganib. Nakatayo sila sa likod ng vanguard, nalilito sa biglang pananahimik ng grupo. Anong tinitingnan ninyong lahat? Hindi niya natapos ang kanyang tanong. Isang mahinang tunog ng metal ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Tuluyang namutla ang lead dwarf. Nanlaki ang kanyang mga mata hanggang halos lumabas sa sobrang takot habang dahan-dahan siyang tumingala. Napasinghap siya, at doon niya nakita ito. Tuluyang nabunyag ang pinagmula ng kakaibang presensya. Nakatayo sa ibabaw ng napakalaking itim na monolith sa tabi mismo nila ang isang dambuhalang mekanikal na nilalang. Ang katawan nito ay nababalutan ng makakapal at magkakapatong na puting armor plates. Mayroon itong helmet na may matutulis na sungay at isang malamig, walang emosyon na visor na tila nagtatago ng anumang ekspresyon. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang isa nitong braso. Isang mahaba at segmented na mechanical na appendage ang paikat-ikot na bumabalot sa monolith na parang isang higanteng bakal na ahas. Sa dulo nito ay isang nakangangang metal na panga. At ang nakakatakot na bunganga na iyon ay ilang talampakan na lamang ang layo mula sa grupo. Parang matagal na itong nakamasid sa kanila. At ngayon lang nila napansin. Tuluyan ng lumantad ang dambuhalang mekanikal na nilalang.
Tahimik itong dumudulas sa pagitan ng mga higanteng itim na monolith, halos walang ingay na nililikha sa paggalaw nito. Agad namang nagkagulo ang mga dwarf researchers. Halos magkandara pa silang umatras sa sobrang takot. Ano yan? Sigaw ng isa. Kailan pa ito lumapit? Sigaw naman ng isa pa, hindi makapaniwalang nakalusot ang nilalang nang hindi nila namamalayan. Biglang kumilos si Suzo. Sa isang mabilis na galaw, tumalon siya pataas at pumwesto sa ere. Mahigpit niyang itinaas ang kanyang mahaba at eleganteng rifle bago direktang itinutok ito sa misteryosong kalaban. Agad siyang nagpaputok. Sunod-sunod na muzzle flashes ang sumiklab sa madilim na cavern habang rumaragasa ang kanyang bala patungo sa target. Tingnan natin kung gaano kakatibay. Ngumisi siya ng may kumpiyansa. Take it and say thank you, wannabe snake. Humagibis ang mga bala sa hangin at mabilis na tumama sa direksyon ng mekanikal na nilalang. Bahagyang gumalaw ang itaas na bahagi ng katawan nito habang sinalubong ang barrage. Ngunit sa kabila ng walang tigil na putok na natili itong nakatayo sa gitna ng mga monolith, malamig, tahimik, at tila hindi man lang natinag sa pag-atake. Dumaan lamang sa hangin ang mga bala ni Suzo. Sa likuran ng nilalang tumama ang mga ito, bumabaon sa matigas na sahig at nagpapasabog ng mga tipak ng bato. Tuluyang nayanig ang kumpiyansa ni Suzo. Ibinaba niya ang kanyang rifle habang mabilis na nire-recock ang mekanismo nito. Namumuo ang pawis sa kanyang mukha. Hindi tumama ang mga bala. Napalingon siya sa likuran na puno ng pagkalito. Sandali, nagmintis kami. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Imposible iyon. Hindi niya maunawaan kung paano nakaiwas ang ganoon kalaking target sa isang halos point-blank na barrage. Nanatiling kalmado ngunit seryoso ang command group. Napatingin si Lord Light kay May. May, tahimik ngunit mabigat ang kanyang boses. Anong level ng snake-like na nilalang na yon? Agad na pinaganya ni May ang kanyang appraisal ability. Kumikislap ang kanyang mga mata habang sinusuri ang misteryosong mekanikal na kalaban. Nanatili siyang tahimik sandali. May bakas ng pawis sa kanyang mukha habang unti-unting lumulubog ang sitwasyon sa isip niya. Kung kaya nitong umiwas sa mga bala ni Suzo. Napakagat siya sa labi. Hindi ito ordinaryong halimaw. Muling bumalat ang mabigat na katahimikan sa buong cavern habang ang lahat ay naghihintay sa magiging resulta ng pagsusuri ni May. Matingkad na kumislap ang kanang mata ni May. Isang komplikadong magical HUD ang lumitaw sa kanyang paningin, puno ng mga kumikislap na linya at impormasyon habang sinusuri niya ang misteryosong nilalang. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang karaniwang kalmadong ekspresyon. Isang patak ng malamig na pawis ang dahan-daang dumaloy sa kanyang pisngi. Wala itong level. Mabigat ang kanyang boses. Pagkatapos ay agad siyang tumingin kay Lord Light, bakas sa kanyang mukha ang tunay na pag-aalala. Lord Light, mag-ingat po kayo. Tuluyang natigilan si Lord Light. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Walang level. Parang hindi niya may proseso ang narinig. Sa mundong ito, lahat ng nilalang ay dapat may level. Iyon ang isa sa mga pangunahing batas ng sistema. Kaya ang sinabi ni May ay tila ganap na imposible. It doesn't have a level. Mahina niyang ulit habang bumibigat ang tensyon sa paligid. Muling gumalaw ang dambuhalang mekanikal na nilalang. Wala itong anumang senyales ng takot o pag-aalinlangan. Parang hindi man lang nito kinikilala ang presensya ng grupo. Dahan-dahan itong sumulong. Ang napakalaki nitong segmented na katawan ay umusad sa pagitan ng mga monolith habang ang isang dambuhalang braso ay itinutok diretso sa kanilang direksyon. Hindi sumuko si Suzo. Habang nakalutang sa ere, muli niyang itinutok ang kanyang rifle sa dambuhalang mekanikal na nilalang at agad na pinakawalan ng panibagong barrage. Sunod-sunod na muzzle flashes ang sumiklab mula sa kanyang sandata, nagbibigay liwanag sa kanyang matinding determinasyon habang walang tigil niyang pinapaputukan ang target. Lumitaw ang nakakakilabot na resulta ng kanyang pag-atake. Sa pagkakataong ito, hindi man lang umiwas ang nilalang. Nanatili lamang itong nakatayo. Ngunit sa mismong sandaling tumama sana ang mga bala, isang kakaibang geometric pattern ang lumitaw sa ibabaw ng katawan nito. Parang isang hindi nakikitang grid o barrier na bumabalot sa armor nito. Ang mga bala ay tila dumaan lamang dito o kaya naman ay marahas na na-deflect palayo. Sa halip na tamaan ng target, bumagsak ang mga bala sa sahig sa ilalim nito, nagpapasabog ng mga tipak ng bato at alikabok. Nakatutok ang eksena kay Suzo. Nakalutang pa rin siya sa ere habang nakatitig sa kanyang rifle. Isang patak ng malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang pisngi. Unti-unting naglaho ang kanyang kumpiyansa at napalitan ng matinding pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa wakas, sumabog ang kanyang pagkadismaya sa isang desperadong sigaw. Hindi tumatama. Bakit? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, tila nauubusan na ng sagot ang isa sa pinakamaasahang long-range fighters ng grupo.
Biglang sumigaw si May, ang boses niya ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong cavern sa gitna ng putukan. Suzu, stop. Walang saysay yan. Puno ng urgency ang kanyang tono. Hindi tatalab ang mga atake mo sa bagay na yon? Sa kanang itaas na panel, mabilis na nagpakawalo muli ng atake si Suzu. Dumausdos ng bahagya ang kanyang mga paa habang ang mga nauna niyang bala ay patuloy na tumatama sa paligid ng target. Ngunit tulad ng dati, wala ni isa ang nagkaroon ng epekto. Nagliyab lamang ang mga spark bago tumalbog at mawala sa matigas na sahig ng cavern. Sa kaliwang gitnang panel, napalingon si Suzu kay May. Makikita sa kanyang mukha ang pagod, pagkabigo, at unti-unting pagtanggap sa katotohanan. Talagang walang epekto ang kanyang mga bala. Ang buong focus ay napunta sa mekanikal na nilalang. Tahimik itong nakatayo sa gitna ng mga monolith. Hindi man lang ito gumagalaw. Hindi rin ito nagpapakita ng anumang senyales ng pinsala. Ang dambuhalang braso nitong parang kanyan ay nakabuka, tila minamaliit ang lahat ng kanilang ginawa. Kasabay nito, ibinigay ni May ang kanyang pagsusuri. Malamig ang kanyang boses, ngunit mas nakakatakot ang kahulugan ng kanyang mga salita. Iyan ay isang sandatang nilikha ng sinaunang sibilisasyon. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. At pagkatapos ay dumating ang mas nakakagulat na revelasyon. Isang artificial mythic class weapon. Napatigil ang lahat, kung totoo ang sinabi ni May. Ang kaharap nila ay hindi isang halimaw, kundi isang sinaunang sandata na nilikha upang lumampas sa hangganan ng normal na digmaan. Mabilis na nag-adjust si May matapos ang kanyang pagsusuri. Hindi niya inalis ang tingin sa dambuhalang mekanikal na sandata habang agad siyang nagbigay ng bagong utos. So, Nazuna, ikaw na ang bahala. Halos wala pang isang segundo ang lumipas nang sumagot si Nazuna. Lumawak ang kanyang ngiti at kumislap ang kanyang mga mata sa excitement ng laban. Sure, leave it to me. Nagsimula agad ang kanyang counterattack. Parang bala siyang pinakawalan patungo sa himpapawid. Sa isang iglap, mataas na siyang lumipad sa ibabaw ng higanteng robotic weapon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang napakalaking greatsword gamit ang dalawang kamay habang umiikot ang kanyang katawan sa ere. Pagkatapos ay bigla siyang sumisid pababa. Isang nakakasilaw na guhit ng enerhiya ang sumabog sa kanyang likuran habang lalo siyang bumibilis. Nagkalat ang matatalim na speedline sa buong eksena, tila hinihiwa ang hangin habang mabilis niyang nilalapitan ang target. At sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalakas ang momentum ng kanyang bagsak. Parang isang buhay na meteor na handang durugin ang sinaunang sandatang nasa ibaba. Dumating ang rurok ng counterattack ni Nazuna sa isang nakamamanghang pagsabog ng liwanag at kulay. Parang isang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, agad niyang tinakpan ang natitirang distansya sa pagitan nila ng target. Punong-puno ng excitement ang kanyang mukha. Nakabuka ang kanyang bibig sa isang mabangis at masayang ngiti habang kumikislap ang kanyang mapupulang mga mata sa matinding thrill ng laban. Wala siyang itinira. Ibinuhos niya ang buong lakas ng kanyang katawan sa isang napakalupit na overhead strike. Sa gitna ng eksena, sumabog ang kanyang sigaw. Take that! Kasabay nito, isang napakalaking talam ng liwanag ang sumiklab mula sa kanyang espada. Tila hinati nito ang buong espasyo habang bumabagsak ng paile sa direksyon ng target. Ang nakakasilaw na slash ay nag-iwan ng napakahabang bakas ng enerhiya sa hangin. Sa ibaba niya, nanatiling hindi gumagalaw ang dambuhalang mekanikal na nilalang. Hindi ito umatras, hindi rin ito umiwas. Tahimik lamang itong nakatayo habang ang walang emosyon nitong visor ay nakatutok sa harapan. At sa susunod na sandali, ang napakalaking espada ni Nazuna ay tuluyang bumagsak diretso sa sungay nitong helmet. Handang wasakin ang sinaunang sandata sa isang nag-iisang hampas. Sumabog sa kaguluhan ng buong battlefield nang tuluyang tumama ang espada ni Nazuna. Sa itaas na bahagi ng eksena, diretsyong sinalubong ng kanyang dambuhalang blade ang tuktok ng ulo ng mekanikal na nilalang. Sa sandaling magbanggaan ang dalawa, isang nakakabinging tunog ng metal ang umalingaw-ngaw sa buong cavern. Kasabay nito, sumabog ang nakakasilaw na liwanag at nagkalat ang mga spark sa lahat ng direksyon. Parang isang bituin na sumabog sa gitna ng dilim. Ang matinding puwersa ng hampas ay dumaloy pababa sa buong katawan ng sinaunang sandata, mula ulo hanggang sa mabibigat nitong segmented armor plates. Ngunit hindi doon nagtapos ang epekto. Sa ibabang bahagi ng panel, parehong itinulak palayo ang dalawang nagbanggaan. Napakalakas ng shockwave. Sa kanan, tumilapon si Nazuna paatras dahil sa matinding recoil. Mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang greatsword habang dumudulas sa gilid ng isang itim na monolith upang pigilan ang kanyang momentum. Sa kabilang banda, ang dambuhalang mekanikal na nilalang ay sapilitang naitulak pababa. Bumagsak ito ng malakas sa matigas na sahig ng cavern. Nagliyab ang paligid sa alikabok at mga tipak ng bato habang nagbitak-bitak ang lupa sa ilalim nito.
Malalaking piraso ng bato ang sumabog palabas sa iba't ibang direksyon habang pilit nitong sinasalag ang napakalupit na puwersa ng atake ni Nazuna. Sa unang pagkakataon mula nang lumitaw ito, ang sinaunang mythic class weapon ay tila napilitang umatras sa harap ng lakas ng pinakamalakas na vanguard ng Abyss. Makapal na usok at alikabok ang bomb alot sa battlefield. Unti-unti itong kumalat sa pagitan ng mga dambuhalang itim na monolith, tinatakpan ng resulta ng napakalakas na banggaan. Sa di kalayuan, matatag na nakatayo si Nazuna. Ipinatong niya ang kanyang napakalaking greatsword sa balikat habang tahimik na nakatitig sa makapal na usok. Hinihintay niyang makita kung gaano kalaki ang pinsalang naidulot ng kanyang atake. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan. Mula sa kaliwang bahagi ng cavern, isang baluktot at tila nangungutyang boses ang umalingaw-ngaw. Hihihi. Ang galing mo ah. May halong panunuya ang tono nito. Kung kaya mong depensahan ang isa sa mga atake ko, hindi ka rin pala ordinaryo. Unti-unting naglaho ang usok, at doon muling lumitaw ang mekanikal na nilalang. Buhay pa ito. Bagamat hindi ito tuluyang nawasak, malinaw na may epekto ang hampas ni Nazuna. Dahan-dahan itong tumayo mula sa wasak na bahagi ng sahig. Umingit ang mga metal nitong kasukasuan habang pilit nitong itinataas ang mabigat na katawan. Pagkaraan ng ilang segundo, muli nitong itinoon ang malamig at walang emosyon nitong visor sa grupo. Direkta kay Nazuna. Natuon ang buong eksena kay Nazuna habang unti-unting lumilinis ang usok sa paligid niya. Dahan-daang umiikot ang manipis na puting ulap sa kanyang baluti, dumadaos-dos sa mabibigat niyang waistplates at boots. Ngunit kahit isang patak ng pagod o takot, wala sa kanya. Hindi siya natinag. Sa halip, habang nakikitang nakatayo pa rin ang dambuhalang mekanikal na kalaban, mas lalo lamang siyang naging excited. Kumikislap ang kanyang mapupulang mata, puno ng matinding battle thrill. Isang malawak at kumpiyansang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mukha. Sa wakas, isang kalaban na hindi basta-basta mababasag. Itinaas niya ang kanyang kamao, parang batang tuwang-tuwa na nakahanap ng karibal na kapantay niya. Isang jagged speech bubble ang sumabog sa eksena, puno ng adrenaline. Looks like I can kinda get serious with you. Bago tayo magtapos, isang malaking pasasalamat muna kay Bossing sa binigay na pangkape at sa lahat ng solid subscribers na walang sawang sumusuporta sa channel. Kayo ang dahilan kung bakit mas ganado akong gumawa ng mga recap at maghatid ng mas magagandang content para sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang humpay na suporta. Arigato gozaimasu.